Ang lola ko kasi is Batanggasin. Tapos, nung mawala na si lola, dito na kasi kami nanirahan, yung Laguna. Kaya ito, consider as nasa gitna ng Batangas and Laguna. Kaya itong si Planchado, sabi ko, bubuhayin ko to pag panahon na lolo na rin ako. Pag daw taga Laguna, ganyan daw magbalat, pababa. Pag daw taga Batangas, papasok daw naman. Pag piler, Manilenyo. Talaga palang pag may labor of love, mas masarap. Kita niyo yung texture niya, ang ganda. Para ng harina talaga. So ito kasi siya, yung one of the mga staples talaga ng Filipino even before the, 'di ba, the Spaniards and the Americans came. So parang part talaga siya ng ating mga kinakain. Opo. At saka maganda tong activity kasi na yung mga bata, kasi nakikita nila yung pagkain galing sa lupa. Kaya mong kumain ng masarap kung anong meron ka sa paligid mo. Nakikita nila yung transformation ng from something na mukhang hindi makain into something delicious. Naintindihan nila yung process. So yan, ang bango-bango talaga magplansya. Dapat dire-diretso ka kasi pinapainit mo siya para mag-even out yung init ng metal. Then may dahon ng saging talaga. Kaya pag nagpa-plansya ka, akala mo nagluluto ng bibingka. Oo. Now, pagka ganito, poprotektahan natin, meron tayong additional na dahon. Yan, chef, start na tayo mamlansya. Malapat na siya. Hindi siya ganun Hindi lang po, siya. dampi-dampi lang po. Dampi-dampi Palipat, lang. 1, 2, So, 3. gentle tapping. Oh, Yan. nag-brown siya. Mainit siya, oh. Yes. I get you. Yan. Patience is a virtue. Very important. Oh, you hear the sizzle? Tingnan mo siya, oh. Nagiging gelatinous. It's less chewy than yung tupig, di ba? Nice texture. Chewy inside, may mga bits and pieces na crispy-crispy. Then, yung lasa ng margarine, may konting tamis-alat mix. Interesting. Pilipinong-Pilipino, chef. So, this is our planchadong lamang lupa. Yummy. Simple.ph. Living made simple.